Akala kasi siguro nila, tayong mga Pilipino, mga inutil. Akala siguro nila, mga bobo tayo at mga tanga. Na hindi natin naiintindihan na itong sila, mga negosyante, itong mga oil companies na to. Di ba? Bilang bahagi, kumbaga, responsibilidad ng isang negosyante na mamuhunan ng sarili niyang puhunan para doon sa negosyong meron siya. Kamusta? Kaya pa ba? Gising na ba lahat? Grabe no ang ingay ng politika natin ngayon dito sa Pilipinas. Sa kabila na meron tayong kinahaharap na krisis ngayon sa bansa, ang inaatupag ng ilang mga politicians natin, puro pamumulintika. Di ba? Kung napanood ninyo yung hearing na ginawa kahapon doon sa Senate, na nag-walk out itong si Senador Marcoleta kasi nga nung nagtatanong siya dito sa Department of Energy, yung DOE, hindi siya makakuha ng tamang sagot. Ngayon, piniframe ng ilan na mga haters nito ni Marcoleta na kaduwagan daw yung ginawa niyang pag-walk out. Pero kung tutuusin, maganda yung ginawa ni Marcoleta ang pagtatanong na yun. Kasi nakuha na niya, kasi alam naman niyang hindi siya sasagutin direkta doon sa question na binabato niya doon sa DOE. Pansinin ninyo, ang tanong ni Marcoleta is patungkol doon sa presyo. Pero ang sagot nung taga DOE patungkol naman doon sa supply. So magkaiba yung tanong, iba din yung sagot ng DOE. Kaya hindi sila makatugma Kaya napo-frustrate or naiinis or nagalit itong si Marcoleta doon sa naging tugon ng DOE sa kanya, di ba? Doon sa mga katanungan niya. Kasi napaghahalataan na merong itinatago. Merong pinoprotektahan. Sabi nga nila inaabogado ng DOE itong mga oil companies na ito na nagtaas ng presyo sa kabila. Meron tayong sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos na 50 to 60 days oil reserve. 'Di ba? So ang reason ng DOE doon kung bakit daw sila nagtaas para daw meron silang magamit sa etong mga oil companies na to sa susunod nilang pag-angkat ng langis doon sa negosyo nila, meron silang maibibili kasi nga doon sa merkado sa labas ng bansa napakataas na ng presyo ng langis, lalo na kung ang langis na ito ay manggagaling sa Middle East kasi alam natin na may sigalot or may conflict diyan sa Middle East. 'Di ba? Kaya lang hindi nila napansin, di ba? Akala kasi siguro nila, tayong mga Pilipino, mga inutil. Akala siguro nila, mga bobo tayo at mga tanga. Na hindi natin naiintindihan na itong sila, mga negosyante, itong mga oil companies na to. Di ba? Bilang bahagi, kumbaga, responsibilidad ng isang negosyante na mamuhunan ng sarili niyang puhunan para doon sa negosyong meron siya. Di ba? So bakit ipapapasan mo? 'Di ba? Base doon sa paliwanag to ng DOE bakit ipapapasan mo sa taong bayan yung pagtaas ng presyo ng langis sa international market, ipapapasan mo sa amin. Which is nung kinuha mo yung mga reserve ngayon na langis, kinuha nila ito ng mura, ba't ibebenta nila ng mahal sa atin? So nangyari, ng tanong ngayon ni Marcoleta, 'di ba? Tama yung tanong niya Tama ba na biglang tumaas o sumipa ng halos 120% yung pagtaas ng presyo ng langis? 'Di ba? Kaduda talaga 'yun. Yung ganung klaseng pagtaas at pagsipa ng presyo ng langis, 'di ba? At hindi katanggap-tanggap sa ating mga Pilipino yung ganung klaseng pagtaas, 'di ba? Kasi ang nangyayari, parang pinapaboran ng DOE at sinasang-ayunan nila yung pagtaas ng presyo na to. Sinasabi nila na may ginagawa daw silang monitoring, 'di ba? Pero napansin natin during interpellation ni Senator Marcoleta, inamin mismo ng Department of Energy na hindi nila na-monitor yung supply. Kung magkano inangkat ng mga oil companies na ito doon sa kanilang oil reserve. Walang data ang DOE patungkol doon. 'Di ba? Kaya nga ang nangyayari, talagang ginagago na lang talaga tayo ng gobyerno. At kapag ganyan ang nangyari at patuloy talaga na pagtaas ang presyo ng bilihin, ay alam natin na magkakaroon niyan ng domino effect. Lalo na langis sa isang bansa ay very powerful yan. Mas
kung tutusin, kung sa ginto mas kumbaga pantay or baka mas lamang patong langis sa kapangyarihan ng isang bansa. Kasi pag tinanggalan mo ng langis ang isang bansa or nawalan tayo ng supply ng langis or nawalan tayo ng reserbang langis, babagsak talaga yung ekonomiya natin. Kasi yung langis kasi, yan ang nagiging source natin para kumita at tumaas yung ating ekonomiya. Diba? Bakit? Magkakaroon ng domino effect eh. Pag nagkaroon ng problema sa langis, kagaya ngayon may krisis sa langis, ano napapansin ninyo? Affected lahat. Diba? Una, affected yung kuryente, affected yung mga negosyo. So kapag affected yung mga negosyo, affected din yung mga empleyado. Diba? Walang mamumuhunan kasi mataas ang presyo ng kuryente. Di ba? Tataas ngayon ang presyo ng mga bilihin and then affected yan tayo mga consumers o mga simpleng mamayang Pilipino na sumusweldo ng minimum o yung iba baka below minimum pa. Di ba? O, ano nang ipambibili natin kung ang taas na ng presyo ng langis? Kaya hindi siya, kaya alam mo yun yung situation natin ngayon sa bansa natin, hindi mo maintindihan talaga kung saan yung papunta, saan yung direksyon at ano yung plano ng gobyerno para sa atin. Yes, meron silang mga programa kagaya ng mga ayuda, 'di ba? May mga beneficiary sila, may mga subsidies sila, yung mga ganyang solution, walang problema naman 'yan. 'Di ba? Kasi pag mga ganitong klaseng sitwasyon talaga, may mga ganyan talagang, shout out Froghead, shout out po sir, may mga ganyan talagang mga solutions. Pero yan kasi is mga short term solutions lang siya. Hindi siya pang long term. Kasi pag ang hinahanap ngayon ng taong bayan, ano ang solusyon ng government natin na pang matagalan na sa ganitong klaseng sitwasyon. Di ba? Oh, eto pa yung matindi dyan. Eto pa yung matindi ha. Biriin mo, hanggang ngayon, pinagdidibatihan ng gobyerno natin kung meron bang krisis o wala. Hindi sila magkasundo-sundo at hindi sila makawala sa issue na kung may krisis ba o wala. Diba? Sabi ni Auntie Claire, wala daw krisis. Sabi ni BBM, may krisis sa Middle East, pero normal pa ang lahat. Yung sumipa na yung presyo ng 27% yung pagtaas ng presyo ng langis, normal pala. Yun yung ayun yung sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa sitwasyon kasi natin, ang tanong kasi diyan, ano ba ang nararamdaman or ano bang epekto? Naka-epekto na ba ito sa pamumuhay ng ordinaryong Pilipino? And we all know naman na talagang affected talaga tayo. 'Di ba? Kasi hindi naman sila maapektuhan diyan eh. 'Di ba? Alam mo, dahil nga hindi nila ma-identify kung may crisis ba o wala. Sabi ng mga ilang senador, may crisis daw. Sabi naman ng DOE, walang crisis. So paano sila makagawa ngayon ng solutions para sa bansa natin kung sila mismo hindi nagkakasundo kung may crisis ba o wala? 'Di ba? Oh, dami nga dumadaing, may mga transport strike na nga eh. Bakit? Kasi sa taas ng presyo ng langis, wala nang kinikita yung mga jeepney drivers natin. Yes, bigyan mo ng 5,000, bigyan mo ng sabi natin 10,000. Yung ganyang klaseng ayuda, walang problema ha. Kasi panandali ang panandali ang pantawid. Sabi nga pantawid lang siya. Pero hindi siya yung makakasod sa long-term solution. Sabi nga, kung napanood niyo yung live ni Joey, sabi niya doon, halos 1 billion na ang pondong ginasta o sinayang ng gobyerno natin ngayon sa sitwasyon natin ngayon sa pamamahagi ng ayuda. Na sana yung ilang bahagi doon na ibigay at saka nakinabang doon, syempre mga ilang mga tao lang. Alam naman natin kapag ganitong krisis, hindi lang naman ilang tao halos lahat ng sektor ng lipunan ng bansa affected talaga dyan. 'Di ba? Kahit lower class ka, middle class o higher class, affected ka dyan. Depende na lang kung oligarko ka. 'Di ba? Kaya nga yung question na lang ni Marcoleta na tama ba na mataas, sumipa ng ganong kataas yung presyo ng langis, tama ba yun?